maibigay na po sa inyo ang magandang balita para po sa ating lahat. Palakpakan naman po muna natin bago ang lahat ang ating minamahal na principal ngayong umagang ito, Principal 1, Ma'am Lorena Regalia. Maraming salamat po, our principal of San Isidro Elementary School. At ito na po, para po masimulan na natin ang masayang programang ito para po sa ating lahat. Bigay ng mensahe at bungad, pasasalamat at mensahe para po sa ating lahat. Palakpakan man po natin ang ating Kapitan Arnulfo Desena. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nakita ko yung ating pinakamagandang governor. Baka magbigay ng high school, malay mo. Andiyan naman si Vice Go, baka tulungan. Taga-follow up. Okay po, pagpupugay lang po sa ating MC na napakaganda rin. Gandang umaga po. Siyempre sa aking mga appointed na 2 gabi kaming walang tulog sa pag-prepared. Mga appointed official, sangguniang barangay, mga kagawad. Mga official ng Mountain Tiger, yung pong nag-maintain ng ating peace and order sa mga parkings. Samahan ng 4Ps, salamat po sa pagdating. Tsaka ng 4K, 2 Mga kapitanes, mga kapitan, salamat po sa pagdating nyo. Sir Lito, Sir, salamat po sa suporta. Lito, si Peda. Siyempre, ang ating nurse ng bayan, kay Bokal JJ Acevedo, salamat po sa pagdating. Kay Sir Darwin Villaflor, saan ba siya? Darwin Villaflor. Kay Honorable, siyempre, ang aming pinakamagandang Vice Mayor, JJ Castilla. JJ tuloy. Na doble. Magkatabi kasi kayo. Siyempre kay Vice Gov na nakarating sa aming buntok na lugar. Salamat po, Vice. Siyempre, ang ating walang kamatayang gobernador ng Quezon na walang sawang tumutulong sa San Isidro. At siyempre, ang aking mga dating kasama sa Sangguniang Bayan. Unahin natin kay Cons Rodi Rodelas, Cons Alex, siyempre kay Cons Vicky, ang aming tagapanalangin sa Sangguniang Bayan. Siyempre ang aking kumparing pinakabatang konsyal, Cons Andy Paronia. Okay. Sino ba? Siyempre hindi natin makakalimutan yung pinakagwapong mayor na muna. Yan ang magdudugtong ng mga walang second floor. Nakita kanina, wala daw second floor. Baka dugtong na niya yan. Salamat po, Mayor, sa pagdating. Ako po ay lalo nagpapasalamat ng higit sa pamunuan ng eskwelahan, kay Ma'am Regalia, sa lahat ng teachers, mga parents, mga pupils. Salamat po sa inyong tulong para mabuo natin ang eskwelahan ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre kay Boss Ronel, kahit wala siya dito, napakalaking tulong sa akin ni Boss. Kaya, nung humiling sa akin si Boss, hindi ako makatanggi. Yung iba siguro hindi alam kung ano yung hiniling sa akin. Sasabihin ko bago po.
Hindi po. Actually po, nung nakaraang eleksyon ng ABC, sa kadahilan ng napakaraming pong favor na hiningi kay Boss RD, humingi siya ng favor na kung pwede daw ibigay ko muna doon sa aking kasamang kapitan kay Kapasadili ang pagiging ABC. Pero ako pa rin po ang vice ng Liga ng mga Barangay. So, yun po ang mga kahilingan na hindi natin pwede tanggihan kay Boss RD. Sapagkat lahat po ng hiling ko ay sa tulong ni Doktora ay nabigay po sa ating lahat. At alam kong may parating pa po. At sila na po ang bahala mag-announce mamaya sa mga ipaparatiling ng mga mensahe. So yun lang po. At muli, maligayang pagdating po sa aming lugar, Barangay San Isidro. Mabuhay po. Salamat po. Maraming salamat sa Pambayang Liga ng Barangay Vice President ang minamahal nating Kapitan, Cap Arnulfo Docena. Maraming salamat po at ngayon naman ay pakinggan natin ang mensahe na ating minamahal na Principal ng San Isidro Elementary School. Palakpakan po natin, Ma'am Lorena Regalia. Ayan. Maraming salamat po. Pagpupugay sa ating mga panauhin sa araw na ito, sa ating ina ng lalawigan, Honorable Governor Dr. Helen Tan, sa ating pong Vice Gobernador, Vice Governor Third Alcala, sa ating pong mga board members, Bokal JJ Akivido and Jackie De Limos, sa atin pong minamahal na punong bayan, Mayor Aris Aguirre, at sa ating Vice Mayor J.S. Plana, sa bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Mulanay, sa amin pong napakabait at napaka-supportive na kapitan, kasama ang mga kapitan ng iba't ibang barangay dito sa Mulanay, sa masisipag na tagapamahala ng paaralan sa Mulanay, ang ating po mga school heads na dito po sa bandang kanan, at sa mga guro, sa mga magulang, at sa lahat po ng mga panauhin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Ayan po. Ako po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa inyong presensya sa araw na ito. Ang araw pong ito ay napakahalaga sa amin dito sa San Isidro because it marks the history of our school. Sa 3 taong nakalipas, lagi kong naririnig, pag sinabi pong San Isidro, yan yung school na walang school. Nakilala na rin po kami sa division na kami yung school na walang school. Tama po, 2 taong nagkaroon po ng pandemic, 1 taon at kalahati na ang atin po mga mag-aaral at ang atin po mga guro ay nagkaklase ay sa tent o sa canopy. Pag po mainit, ay napakainit. Pag naman maulan, ay halos mabasa ang ating mga bata at guro. Ganun pa man, hindi po sinukuran ang ganitong sitwasyon sa paaralan. Kahit po ang ating mga guro, sa totoo ay sila po ay inoferan po kami ng division na mag-module na lamang, hindi po pumayag ang ating mga guro. Mas gusto po nila ang magklase sa ilalim ng tent. Inoferan po sila ng mas magaan, 3 araw na module, 2 araw na klase, hindi pa rin po pumayag ang ating mga guro. Ganyan po, Gov, ka-dedicate ang ating mga teacher. Gusto ko pong i-recognize ang ating mga teachers. Punta po kayo dito sa aking tabi. Ayan. Ito po ang 10 mga magaganda at gwapong-gwapong guro ng San Isidro. Ano po? Ganon din po, Gov, proud po kaming sabihin sa inyo na kahit po kami ay nung una ay nagkaklase ay sa 10, sinika po namin na mabigyan ng magandang edukasyon ng aming mga estudyante. Ang aming pong school ay wala pong non-reader. Lahat po ng mga bata ay nakakabasa from grades 1 to grade 6. And at the same time po, proud din po akong sabihin na ang atin pong paaralan ay hindi bumababa ang enrollment bagkos ay tumataas pa. Lalong-lalo na, Gov, nung
nung kami ay nabigyan ninyo at nalaman nila na bibigyan, nung tayo mag-groundbreaking at nalaman nilang tayo ay bibigyan ng mga pasilidad sa paaralan. Okay, so nagawa po natin yan. Ano po? Nagawa din po nating maipakilala ang ating paaralan sa iba't ibang larangan at ma-recognize hanggang sa regional level. Ang outstanding teacher po ng Region 4A Calabar Zone ay naandito si Sir Leonardo Zulueta. Tayo po ay na-recognize last year sa Alay Galing Award na Best Performing School. At ang inyo pong lingkod ay na-recognize din as Most Outstanding School Head ng year 2022. So, alam ko po na sa ganon, at kami po ay magkakaroon na ng paaralan at magandang pasilidad, kami po ay lalo pa pong pagbubutihin ng ating mga guro ang pagtuturo. Excited na po silang lahat na lumipat. Ang ating mga guro, ang mga bata, excited na rin. At ang mga magulang, palakpak po ang mga magulang. Sila po ay lagi pong nakaagapay din sa paaralan. Kaya po, pagsaludo at pasasalamat sa ginawa po ninyo. So ito po ay napakagandang legacy ninyo sa bayan ng Mulanay at sa Barangay San Isidro. Malaking bagay po ito sa amin. So sa lahat po na nagtulong-tulong para mabuong muli ang paaralang ito, sa amin po of course nabutihing mayor din. Gusto ko rin po siyang i-recognize, Mayor Aris Aguirre. And of course, sa walang sawang sumusuporta sa amin, Kapitan Arnulfo Dicena. Gusto ko din pong i-mention ang mga magulang sa pamumuno at pangunguna ni Ginoong Richard Parr. Halos dito na po yan tumitira, mag-aanak na andito po para lamang masuportahan ang ating paaralan. Wala po akong ibang masasabi kundi maraming salamat po. So sa lahat po ng biyaya na ibinigay ninyo sa amin, makakaasa po kayo na ito po ay aming pagyayamanin at susuklian pa ng mas maganda pang performance. Dati ito po ay, this is just only a dream, but now this is the reality. Ito po ang aming bagong school, ito po ang bagong school ng San Isidro. Welcome po sa ating paaralan. Magandang umaga po sa lahat. Muli, maraming salamat San Isidro Elementary School Principal 1, Ma'am Lorena Regalia! School na walang school, no more! Muli, maraming salamat sa pamahalaan Pandalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Siyempre, pakita natin ang ating pasasalamat sa lahat ng ating mga naandito sa unahan. Isang malakas na palakpakan dyan! Kanina napaka-energetic po nila. Ang gagaling, napakatalentado po ng ating mga mag-aaral. Hindi po nasaksihan ni Gob, pero na-document po natin ito. Ipapanood po natin ito kay Governor Dr. Helen Tan. Tunay nga po na napakahusay ng ating mga mag-aaral dito sa San Isidro Elementary School. Muli, mabuhay po ang ating mga kaguruan. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. At ngayon na nga, pakinggan po natin ang mensahe ng naghahatid ng aangat asenso sa bayan ng Mulanay, Mayor Kuya Aris Aguirre. Good morning po. Maraming salamat. At syempre, magandang umaga po sa ating lahat. At alam ko, masayang-masaya po ang mga taga San Isidro dahil sa regalo na binigay po sa atin ng ating provincial government sa pamumuno po ni Governor Helen Tan. Good morning po, ma'am. At syempre, kasama po natin ang aking brad na si Vice Governor Third Alcala. At batiin na po natin, syempre, ang principal po ng San Isidro Elementary School, si Ma'am Lorena. Good morning po, ma'am. At syempre, ang ating kapitan ng San Isidro, si Vice President po ng Liga ng Barangay Captains po dito sa ating bayan. Sir, maraming salamat, sir. Itong pagbibigay po ninyo dito ng lupa upang tirikan itong ating eskwelahan. At kasama rin po natin, siyempre, ang board member po ng 3rd District. Walang ina po, lagi po natin siya nakikita dito sa bayan ng Mulanay, si Vocal JJ Acubido, ang nurse po ng bayan. At kasama rin po niya ang presidente po ng SK sa buong probinsya ng Quezon, Ma'am Jackie De Limos.
Morning po. First time ko po meet ngayon. At siyempre ang aking flawless Korean glass skin Vice Mayor J. Castilla. Good morning. At ang aking mga konsehal, Vice Dandy, si Cons Vicky, at siyempre nandito po si Cons Tony at si Cons Alex. At sa lahat po ng mga kapitan po dito na nandito ngayon, magandang umaga po sa ating lahat. Kanina ako po, simulan ko lang po ng para ito pong pangyayari po dito. Ako, personally, kung meron po akong na-offend na mga teachers o mga tiga-DepEd o mga gulangin noong mga panahon na nagkaroon ng controversy po dito sa eskwelahan na sa loob ng sabungan. I apologize. Pero ako po, wala po talaga akong intention nun. Ang intention po namin ay ipadating sa ikinaukulan na meron pong sitwasyon dito sa ating bayan na ang mga estudyante ay nagkakaroon ng klase. Pero ang gusto namin i-point out po dito, yung dedikasyon po ng mga teachers. Kasi miski pa paano, anong klaseng lugar ay patuloy po silang nagtuturo. Kaya mga teachers, marami pong salamat sa inyong dedikasyon sa patuloy na pagtuturo sa ating mga kabataan dito, lalong-lalo na dito sa San Isidro. At nagbunga naman po ang ating medyo maraming mga interviews. Marami tayong media na tumawag sa TV and everything. Ginawa po naman natin lahat. Sumulat po tayo sa Department of Education kay VP Sara. Ngunit, nakareceive po naman tayo ng reply. Pero wala pong positive na magkakaroon po ng building. Pero sa tulong po ni Kapitan Dicena at syempre ng ating Governor Helen Tan, ay natupad po ang ating pangarap dito sa Barangay San Isidro. Kaya palakpakan po natin sila. Dito po natin mapapatunayan, pag ang nagtutulong-tulong po ay mga lingkod bayan, ay wala pong imposible. Kaya sa mga magulangin, sa mga estudyante, congratulations po sa inyong lahat. At ang balita ko, mukhang sa Lunes na ata kayo magsisimula dito, no? Kaya mga teachers, maraming salamat po sa inyong dedikasyon sa aming mga kabataan dito. So, yun po. Basta po kayo naniniwala, pag ang mga Mulanayan po ay nagsama-sama, ang Mulanay po ay patuloy na aangat at aaset. So, maraming salamat po. Maraming salamat sa aba ng bayan ng Mulanay, Mayor Kuya Aris Aguirre. At ito na, para po sa lahat ng ating mga kasamahan, mga mag-aaral, mga magulang na nandirito ngayon, muli ipakita natin ang ating pasasalamat. Isang malakas na palakpakan may kasayan! Nakakatuwa, talaga na makita-kita natin ang kaligayahan ngayong araw na ito at hindi ko na patatagalin pa. Pakinggan natin ang mensahe at inspirasyon ng ating ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan! Thank you. Maraming salamat. Obvious na kayo po ay masaya ngayong araw na ito. Tama po ba? Kailan ba tayo nagkita-kita dito? Naalala nyo na? November 18, 2022, nagkita-kita tayo dito. Bagong-bago pa lang po kami noon. Nga po ba? Oh, sinong present noon? Taas ang kamay. Ayan. Babati lang po ako ng mabilis. Siyempre, sa atin pong naglilingkod sa barangay. Malaking bahagi para sa katuparan po ng inyong pangarap. Para sa mga batang mag-aaral. Merong mapagtatayuan. Kaya, pagpasalamat natin ang kabutihan ng puso. Bahala na si Lord magbalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapala. Kapitan Arnulfo Dicena, thank you so much. Ating mga kagawad ng barangay, makilala nga sila. Nasaan si Kagawad Eleanor? Yan. Si Kagawad Ruby? Ay, sir. Kagawad Priscilla Aliling. Kagawad Nardelito. Nasaan si Kagawad Nardelito? Ay, Kagawad, di ka rito. Kagawad Alan.
Asan si Kagawad? Si Kagawad Lisenyo. Yan. Kagawad Hermeniano. Ayun. At syempre si SK Lam Francis Roca. Asan si SK? Hi SK, nasan ka? Hello. Okay. Syempre, ang katatapos pong magsalita kanina na talagang, alam niyo po, pag bagong naglilingkod sa local government, talaga po, at yung iyong ugali, yung gusto mo ina-actionan kaagad ang nakita mong problema, talagang napakahirap, no? So, pareho kami ng nararamdaman sa pag-upo at makita mo yung maraming mga hamod na kailangan tugunan. So, palakpakan natin, Mayor Aris Aguirre, napakasipag nating Mayor. Siyempre, sa suporta yun ng Sangguniang Bayan, lahat ng bagay hindi magagawa. Plano ng Mayor, hindi magagawa. Parang ako din, lahat ng plano ko hindi magagawa dahil sa mga katuwang. Papalakpakan natin, siyempre, ang ating mga konsehal na nandito, Konsehal Tony Rodelas, Konsehal Alex, kay Konsehala Vicky, at kay Konsehal Andy Baronia. Yung ibang konsehal, wala lang po. Pagka wala, hindi ko binabati. Yeah. Okay. Siyempre, ang ating pong masipag at maganda ay question mark. Oles, nag-iisa siya. Tanungin niyo po kung anong ginagamit niya. Yan. Na skincare. Halakpakan natin ang ating masipag din, no? Nakatuwang dito sa bayan ng Mulanay. Hindi pa po ako governor. Siya na nagsusulong dito kasama ni Cons Alex, ni Cons Tony. Sino na nga yun? Pangalan nila, si Mrs. L. Si Mrs. L. Dito po sa bayan ng Mulanay. Palakpakan natin Vice Mayor JJ Castilleja. J lang pala. Magpalit ka nga ng pangalan. Okay. Kasi naman nagtatabi kayong dalawa. Siyempre, katulad ng nasabi ko sa akin din po, lahat ito. SEF po ito. Alam niyo po kung saan galing yung pondo. Special Education Fund. Galing po yun sa amilyar ng inyong mga lupa. Taas ang kamay ng nagbabayad ng buwis ng lupa. Yehey! Maraming salamat po sapagkat ariin ninyo na kayo'y bahagi nito. No? So kasama namin sa pag-aproba para po ito ay makasama sa popondohan. Palakpakan po natin ating masisipag na kasama sa Sangguniang Panlalawigan. Unahin ko na ang bago nyong kaibigan na makikilala ang atin pong SK President sa buong lalawigan at bukal ngayon mula sa San Francisco, Quezon. Bukal Jackie De Limos. Oh, bibili lang daw po yan ng suka. Napadaan dito. At syempre, ang atin pong masipag na bukal, ang nurse ng bayan, di kayo nagsisi sa inyong pagtitiwala, napakasipag at lagi kayong binibisita, Bukal JJ Acevedo. At syempre ang kanilang ama sa Sangguniang Panlalawigan, ang lahat ng ito ay nagagawa dahil sa amin pong pagtutuwang. Ating masipag na Vice Governor 3rd Alcala. Si 3D. Tawag sa kanya 3D. Meron ba ako nakalimutan? PEO, nagpagawa po nito, Provincial Engineering Office, si Engineer Shell, palakpakan niyo po. Siyempre, yung consultant ng aking opisina, laging bumibisita dito, si Ma'am Selly, palakpakan natin, yan. Ating opisina dito sa Mulanay, ating political officer si Sir Lito de Cepeda, palakpakan nyo. Siyempre, katuwang din natin dito, hindi lang natin kasama ngayon, dahil Congress Day ngayon, pero kita nyo naman, nung tayo pumunta dito, bako-bako ang daan, ngayon po ay sementado na. Pinag-usapan namin, paggagawa namin yung school building, siyang gagawa ng daan. Papalakpakan nyo ang inyong mapagkalingang ama ng distrito, Congressman Reynan Arrogancia. I'm sure bibisita po siya dito sa inyong school. At papalakpakan natin
ang mga pinakamasaya ngayong araw, ang mga guro sa pangunguna ni Ma'am Lorena. Palakpakan natin. At mga magulang. Palakpak kayo, masaya kayo, di ba? At mga bata. Yay! Okay. So, eto na po yung ating 6 na classroom. Alam niyo, Victoria, di ba? Na ang sama ng inyong kalalagayan, napakita pa kayo sa television, nag-trending kayo, kasi kayo nagkaklase sa loob ng sabungan. Yung mga bata, di ba? Tama po ba? Kakapasok doon. Kasi nagbitak-bitak na yung lupa sa school na pinagtitirikan ninyo. Tama ba? Tapos nakakatakot na siya. Okay? So, matindi ang pangangailangan na sana mabigyan ng maayos na sitwasyon. Ma'am, ilan ang estudyante ng San Isidro? 245 students na nag-aaral. Biruin nyo, ang dami po noon. Kanya naman, bagong-bago din po akong nakaupo noon, mabilisan po kaming umaksyon sa pamahalaang panlalawigan. At sa totoo lang, kayo po ang kaunahan na nabigyan ng school building galing po sa Special Education Fund. Diba? Dito po sa bayan ng Mulanay, dito din po ako kaunahang nag-groundbreaking. Diba? So, ibig sabihin, kami po naman, sa abot ng aming makakaya, ay tumutugon. Di nga lang po na pagsasabay-sabay sapagkat hindi lang naman po San Isidro ang may kailangan ng gusali. Every time po pupunta ako sa mga school na nakapagpagawa tayo, may nagko-comment po, sana all. Sana sila din, di ba? Yan. Kaya, ang akin pong hiling sa inyo, malapit ang paaralan. Sana po ang lahat ng bata na dapat napasok sa elementarya, sa barangay na ito, at sa kalapit na barangay, gaano man kahirap ang buhay, papapasukin niyo po ang inyong mga anak. Pwede po ba yun? Ayan. Yun po ang layunin natin. Ilapit po sa inyo ang serbisyo, ang pasilidad katulad po nito. Okay? Pinag-uusapan namin ni Mayor, isang malaki niyang problema naman. Malayo daw naman ang pinapasukan sa high school. Saan po kayo nagpapaaral? Ay, malayo nga. Magkano pamasahe papuntang Bipas? 120, balikan. Times 5. Ay, talagang mabigat sa inyo. Hayaan niyo po. Di pa yalalaon, huwag agad-agad. Di ko kaya mag-magic, no? But kasama sa plano, pagtulong-tulungan namin ni na Mayor, ni Kong Reynan, na sana dito din po sa paaralang ito magkaroon ng integrated school kasama ang high school. Plano ha, plano. Okay? So, huwag kayong maiinip. Pagkatapos pa yun ng 10 taon, aba, di ba? Lalakasan niyo ang panalangin na tayo makahanap ng mga magbibigay ng pondo, tama po? Para nang sa ganon ay mailalagay natin ang mga pasilidad po dito sa school na to. Tama po ba? Okay, sige. Mag-aaral kayong mabuti ha? Okay, siguro yung ibang bata dito pagka by the time na mag-high school, baka may 1 o 2 classroom for high school, pwedeng panimula. Di po ba, ma'am, no? Pwedeng ganun ang plano natin. Okay. Dako naman ako doon sa iba pa na mga serbisyo. Taas nga po ang kamay ng mga nanay dito o yung mga tao dito na nakahingi na ng tulong sa aming opisina. Yan, si nanay, tumaas ang kamay, tumaas din ang kamay. So, sabihin ko po sa inyo na may opisina sa bayan, may nakakahiram po dito ng ambulansya. Sa inyong barangay nga po, sabi dito sa report sa akin, mayroong 4 na pong pamilya na nakahiram na ng libreng gamit ng ambulansya. Mayroong nakahingi na ng tulong ng pinansyal. Gusto kong sabihin sa inyo na nandyan po yung tanggapan. So, halimbawa po, pagka kayo po ay may nararamdaman, may kailangan na kagastusan, wag lang pambayad ng kuryente,
Hindi po ibinibigay yun. Okay. Medical, educational, burial, subsistence allowance, pangkabuhayan, basta gagawin ninyo, meron po yun. Okay? So, dapat po alam ninyo, minsan po kasi, kayo po'y mahihiyain. Tama po ba? Taas nga po ang kamay ng high blood. Okay. Yung iba, tingin ko, hindi nyo lang alam, pero high blood kayo. Kasi hindi kayo nagpapa-BP. No? Taas nga po ang kamay ng may diabetes. Oh, see? Taas po ang kamay ng malabo ang mata. Madami-dami. Okay, madami. O sige, taas po ang kamay ng ang asawa ay hindi pa tuli. Ang bilis ni nanay. Oh. Diba? Libre po. Si Bukal JJ ang kakatay niyan. Oh. Chop-chop yan. Okay, sige. Gusto kong sabihin sa inyo, well, while we are sad, malungkot tayo dahil pupunta kayo ng Katanawan, di ba? Bababa kayong Katanawan kasi nandun ng ospital. At hindi pa perpekto ang serbisyo doon. Madami pang problema, madaming nirereklamo. Nakita nyo ba yung mga nagpo-post sa Facebook? Pag minsan naman, sinasabi ko, kayo nga po'y makipag-usap ng maayos, hindi yung basta-basta nagpo-post sa Facebook. Bagaman, hindi ko po ipinagtatanggol yung aming mga manggagawa, may mga kahinaan pa rin, no? Meron pa rin pong mga pangyayari na hindi kaaya-aya sa inyong eksperyensya. Pero, kami po ay nagsisikap, no? Kami, hindi naman namin makontrol minsan ang ugali ng ibang tao, di ba? Kaya nga po, yung ibang masama ang ugali, pina-face the wall ko na lamang, no? Doon na lang itinatago, no? But, gusto kong maunawaan ninyo, no? Ang pangarap natin, maisaayos yung Bundok Peninsula Hospital natin sa Katanawan. Yun ay kung kailangan mo na ma-ospital. Okay? Pero, ang layunin natin, ilapit sa inyo para hindi ka doon na o-ospital, dapat dito mismo sa Mulanay, meron kayong isang pasalidad na halimbawa, sinipon, nilagnat, okay? 3 araw na. Eh, di kaway nagdududa na. O kaya nahihirapang umihi. Yun man lang makapagpa-urinalysis. Yun man lang makapagpa-x-ray. Tama po ba? Yun man lang makapagpa-examine po ng dugo. Eh, di hindi kailangan pumunta po sa Katanawan. Diyan dito sa center. Tama? Gusto nyo ba yun? O, taas ang kamay ng gusto ng libreng konsulta. Okay. Pagka nakakuha ng libreng konsulta, sabi ng doktor, ay, kailangan nyo po magpa-x-ray at saka magpa-CBC. Pati po yung ihi ninyo, kailangang itest. Sino ang gusto ng libre noon? Mga eksaminasyon na yon. Okay. Tapos, lumabas ang resulta. Sinabi ko, nanay, meron po kayong infeksyon sa baga. Meron pang infeksyon sa ihi. Dami, no? May diabetes ka pa. Sino ang gusto ng libreng gamot? Umunti? Siyempre, pag libre, gusto natin lahat. Tama po? Okay. So, meron tayong programa na konsulta kasama ang Mulanay. Pero ang magandang balita, at gusto kong si Mayor ay tumalon ngayong oras na to. O, talo na. Yan, okay. Kasi alam nyo, si Mayor ay desperate na. Ano talaga siya? Yung kita mo na yung sadness na gustong-gusto niyang mailagay, pero yung lahat ng kinakausap niya ay hindi na isasagot ng diretsahan at walang maipondo doon sa kinakailangan niya. Kaya, gusto kong sabihin kay Mayor, kausap ko lang yung tao para maabot ang iyong pangarap natin, ating pangarap sa Mulanayin.
Siguro ihahanda lang namin by May, mag-groundbreaking tayo ng Super Health Center. Jump! Naawa ako sa kanya kanina, Ma'am, oh, yung iyong 2 to 3 weeks, alam kong yun ay hangin. So, wala yun. Kaya, sinagot ko ang iyong pangarap. Okay. Hindi naman, pero I know every time pupunta ako dito, yun lagi ang sinasabi. At kahit po ako noon, nasa kongreso ako, nag-author po ako ng bill para magtayo ng ospital dito. But ang reality, it would be very hard. Mahirap po, no? So, ang gusto namin, ibigay sa inyo yung primary care services. Okay? Access doon. Okay? Pagkatapos, pag kailangan ma-ospital, doon tayo pupunta sa Katanawan Hospital. Okay? Ganun po yung ating sistema. Tama po ba? Okay, yan. So, pagtutulong-tulungan po natin yan. Marami pong problema ang komunidad, di po ba? Kaya nga, minsan, Diyos ko, ay di ako po'y nag-TikTok. Ay, yung TikTok naman, kaya ko po ginagawa yan. Yan po ay due to popular demand. Oh. Ang dami po ang nagre-request. Kanina nga po, sabi sa akin, wala po kayong TikTok. Sabing ganyan. Ay, alam niyo po, sa lang, sasabihin nung SOCMED ko, sabi niya, Ma'am, wala pa po ba kayong vlog? Pwede po ba mag-vlog kayo, mag-TikTok? Akala niyo lang natural sa akin na gano'n, nagagawin. Pero pilit na pilit po akong gawin dahil yung oras ba para gawin, no? Yung pag-TikTok, no? So, edi eto, mayroong inilabas sa Facebook. May nag-comment na salbahe. At ito ang kinoment niya. Ito ang kinoment niya. May panahon pa kayong mag-TikTok. Sabing ganyan. Tapos pinost niya yung daan sa Adjabitaog, sa amin, sa Gumakan, no? As if I can... Sila lang ang may ganong daan, no? Alam mo yung mga taong mag-isip, di ba? So, sabi niya, pinost niya, ito ang daan, pumunta ka dito. Ganyan, para makita mo. So, I know naman the situation ng Adjabitaog. Okay? So, ganyan, nagsagot ng ganyan. Pinost doon. Alam niyo na yung mga tao, pag lahat ng problema isisisi sa'yo, no? Eh, di nung una, gusto kong sagutin. Tapos, ang isinagot, dulo pa, nag-message uli. Sabi, Suarez pa rin ako. Hindi talaga ganon. O, di sinagot ko. Minessage ko. Alam mo, yung iniidolo mo, 33 years yan, 12 years yan sa Capitol. Bakit di niya napagawa yung daan nyo? Ako 1 taon at kalahati pa lang with all the problems that I have. At tingnan naman niya nagawa sa Gumaka nung ako'y congresswoman. Kaya lang, 442 barangays ang aking distrito. Kaya ko bang sabay-sabayin yon? Of course. So, sabi ko dun sa taga-Gumaka na opisina, pumunta nga kayo dyan sa Adjabitaog at hanapin nyo yung nag-comment na yon. At i-deport ko sa Gumaka. Joke lang, hindi. Hindi ko po ano. So, ang ginawa ko, live ba ako? Oh, so, bagaman, alam nyo po, hindi ako plastic na tao eh. No? So, ang ginawa ko, binlock ko siya sa Facebook. Nambablock po ako sa Facebook sa mga negative na tao. Kasi gusto natin happy lang tayo. Nagkakaunawaan tayo, di ba? So, yung comment, yung picture, pwede pong sabihin ng maganda. Pwede pong pumunta sa aking tanggapan. Ang lapit lang po ng opisina ng Gumaka. Kasi sa amin sa Gumaka, ang bilis lang nilang umaksyon. Tama po? It's just that siguro sa sobrang dami ng problema, no? So, pwedeng puntahan, okay? Pero gusto kong sabihin sa inyo, napakaraming barangay na putikan nung tag-ulat. Eh, pag-ulan lang daw po yun. Hindi. Realidad ng problema natin. Tama po? I wish kahit po ako, sana lahat kaya naming sementuhin. Alam ni Mayor yan. Okay? Lahat ng nahingi ng tulong, sana sino bang taong magkakait ng ibigay kung kayang ibigay ng sabay-sabay. Tama po?
Yun po ang hirap ng ginagampanan ko bilang ina ng ating lalawigan. Sobrang daming problema. Mga desisyon na kailangan kong desisyonan na hindi maaaring papabor sa inyo, pero dahil kayo'y nasa receiving end, hindi ko pinagbigyan, galit agad sa akin. At sasabihin, sayang ang boto nyo sa akin. Pero sabi ko, kailangan nyo pong maging governor para maunawaan nyo po ang aking kinatatayuan. Tama po? Yun yung ganun. Kaya minsan, sa dulo ng araw, malungkot po ako. Oo. Pagka nakabasa ako ng ganun, naiiyak ako. Kasi parang palaging gusto mo sana nababasa niya ang laman ng puso ko at saka ng isipan ko. Kasi doon, I'm sure, hindi niya ako ikikriticize ng ganon. Tama po? Ganon kahirap. Kaya kala nyo lang madali ang buhay. Mahirap pong maging leader, lalo na kung ikaw ay seryoso sa iyong ginagawa. Lalo na kung ikaw ay sensitibo sa nararamdaman ng mamamayan at sa sitwasyon ng mamamayan. Tama po, Nay? Alam po yan ng mga staff ko. Pag may lumapit sa akin na may problema na ganito, bla bla bla, kung ano-ano, minsan may humabol po sa akin magsasaka, hindi daw siya ma-schedule sa heart center, kailangan daw niya ng pera para daw po siya ay maoperahan sa puso. Ma'am, pabalik-balik ako, hindi ko po kayang mag-ipon ng ganyang pera. Sige tatay, sabi kong ganun, hanap po ako ng paraan, sisikapin ko po. I think nasa heart center na si tatay. Baka nga naoperahan na siya. So, ganun. Humahanap naman hanggat kaya. Tama po? Kaya po kayong taga dito, sa Barangay Isidro, taga Mulanay, huwag po kayong maiinip. Kung hindi nagagawa ng mayor agad yung kanyang dapat gawin dahil may mga limitasyon. Tama po? Lalawakan niyo po ang pang-unawa, ha? Okay, hindi po ako gumagawa ng dahilan, pero yun po ang realidad. Okay po? Ang importante, gusto ko pong sabihin sa inyo, sa panahong ito, si Kong Reynan, kami po, si Mayor, ako, Vice Governor, Vice Mayor, Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan, Barangay, magkakatulong. Tama po? Yun ang importante. Nagtutulungan kami para nasasagot, hindi man lahat, yung ilang problema ng ating mga mamamayan. Okay po? Okay. Sige, walang magko-comment dito ng swart pa rin, ha? Ibablock ko kayo sa Facebook. Sabi ko, are we live? Ay, okay lang ako. Para malaman nila. So, okay lang sa akin. May pagkakaiba-iba ng paniniwala at it's okay with me. Okay sa akin. Sa akin ay doon sa mga taong naiintindihan at naunawaan at na-appreciate ang ginagawa natin. Pero kung dahil hindi naibigay sa'yo, sasabihin mo ayaw mo na sa akin, it's not my loss. Hindi ko po kawalan yon. Kasi ako sa puso't isipan ko at alam ng Diyos ang aking intensyon. Gagawa ako ng paraan para tumugon sa problema ng mamamayan. So, hindi ko problema yung problema nila yun. Okay? Tama po? I-challenge mo akong gano'n. Baala ka sa buhay mo. Parang gano'n. Bagaman, kahit nagbinlock ko siya sa Facebook, pag kinailangan niya ng tulong namin, tutulungan ko pa rin siya. Okay? Sa Facebook lang yon, hindi ko siya binlock sa buhay ko. Okay? So, mahal ko po kayong lahat, whether you like me or not. Tama po? O mapagmahal po ako. Okay? Okay po? Okay. Pero matapang po ako. In a sense na, hindi nyo kayang i-break si Dr. Helen Tan. Ganyan tayong mga babae. Tama? Women's Month! Tama po ba? Okay. Yan po yung pinopromote ko, pangwakas. Pangwakas na, dadamay ko na, problema ng ating pamayanan,
walang trabaho, hirap maghanap buhay. Tama po ba? So, minsan may nag-interview po sa akin. Alam niyo po, hindi ko po alam kung ano isasagot sa inyo. Minsan, sabi ko naman, pag may lumapit po sa amin, sabihin ko, sige, hanapan niyo nga ito, saan pwede itong magtrabaho. Ganyan. So, re-recommend namin. After some time, babalik sa amin. Kumusta yung ating ni-refer dun sa ano? Ma'am, nag-resign. Bakit? Malayo daw po. Okay? Malayo daw po. So, inaasahan namin pagdaan ng panahon, sana sa pamamagitan ng mga high-impact projects, daan, kalsada, highways, maraming mga negosyante at nagsisimula na po ngayon na pupunta to sa ating lalawigan para malapit ang trabaho. Pero talagang hindi kami tumitigil para ipakita ang oportunidad sa mga nagninegosyo na pumunta sa Quezon Province. So, number 1, kapayapaan at kaayusan. Insurgency-free ang ating lalawigan. Walang makikiisa sa kaguluhan. Walang susuporta sa kaguluhan. Tama po? Walagang magiging instrumento sa kaguluhan. Tama? O, pangako nyo yan sa ating bayan, no? Bilang mamamayan. Pagmamahal nyo po. Number 2 na crime. Rape. Ginagahasa. Kanina kinuwento ko sa San Pedro, pag sakay ko ng sasakyan, pag open ko ng Facebook, sa Atimonan may batang nakaburol, ni-rape at saka pinatay. Okay, saan ang gagaling yan? Number 1, drugs. Hiling ko po sa inyo, karamihan sa inyo, nanay, natatakot kayong ipaalam kay kapitan, kay kagawad. Nahihiya kayo na malaman na parang ang inyong kasamang lalaki sa bahay ay may premonition o may simptomas na mukhang hindi normal. Parang iba. Pagka nahihiya kayo, ako ang hanapin nyo. Sabihin nyo po bago may mangyaring hindi maganda. Bakit? 90% ng ginagalaw na pagsasamantalahan ay sa loob ng tahanan at kamag-anak ang perpetrators. Karamitan, nasa impluensya ng... Okay. Tama po, nanay. Kung may alam po kayo sa community, gumagamit, nalilito kayo, hindi nyo alam gagawin, sabihin nyo uli sa akin. Meron po tayong katuwang na Rehabilitation Center. Bikutan Treatment and Rehabilitation Center. Kung pusher po iyan, sabihin nyo din po sa amin. Anong gagawin natin? Ha? Nay! Tay! Alam niyo po kung bakit magulo ang komunidad? Kasi nagbubulag-bulagan kayo. Alam niyo pero ayaw niyong sabihin. Nagbibingi-bingihan din kayo. Binabaliwala niyo kasi akala niyo okay lang. Hindi po okay yun. Alam mo po, galit na ako. Nakakainis. Yung drugs sa atin, sobrang madami na. Okay? So, sinong gagawa nito? Tayo lahat. So, magsisimula sa bahay po ninyo. Tama po? Kasunduan po natin yan, ha? Kung ayaw nyo sabihin kay kapitan, kay mayor, gusto nyo ako ang kausap, ako ang kausapin nyo. Kung takot po kayo sa pulis, dahil sabi sa pulis, sa akin nyo po ipahatid. Tama po? Okay. Nagiging 3 ang nasagot. Oo, unti. Pagtulong-tulungan po natin to. Kung mahal nyo po ang ating bayan. Tama po? Ako lang yata yung taong umiiyak dahil napofrustrate ako sa nangyayari sa ating community. Naiyak din daw si nanay. Thank you, nanay. So let's just do something. Mga kababaihan, VAUSI, Violence Against Women and Children. Tama?
tulungan niyo po ang ating mga pamilya. Okay? Okay? Mga tatay. Ha? Alam ko meron kayong kakilala. Takot lang kayo. Pero mas matakot kayo. Alam niyo po, may bata na tinangkang pagsamantalahan tapos pinagsasaksak siya. Pero matapang yung bata, no? So, lumalaban siya. So, ano to? Sira ito. Ang dami niyang sugat dito sa katawan, sa paa. Tapos si tatay, nagtatrabaho sa San Pablo, hiwalay sa nanay, mag-isa lang siya kasama ni Lola, na-traumatize siya. Sabi ko, bumalik siya sa barangay, bibigyan ko siya ng trabaho sa farm dahil nag-aalaga siya ng mga hayop. Sabi ko, bumalik na siya doon sa bayan. Ang nangyari, hindi na bumalik sa sobrang takot. Sinama niya. But yung bata, sabi ko, kung aalis po kayo dito, hindi ko kayo masusundan palagi, hindi ko matututukan. Siguraduhin niyo pong pumupunta po sa doktor. Kasi kitang-kita ko po ang trauma doon sa bata. 'Di ba? So, hindi safe. Hindi po ligtas ang ating komunidad pagka ganon. Tama po? So, nakakaawa. So, sa inyong lahat, ating lalawigan ang inyong bayan, mamahalin niyo po. Tama po? So, magkakaisa tayong lahat. Kami namang mga leader nyo, hahanap ng paraan para sa proyekto, programa, lahat-lahat na. Okay po? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ariin nyo na po itong inyo. Iingatan po din nyo ha, mga magulang na nagpapaaral, barangay officials. Pag may kailangan ang paaralan, susuportahan nyo po ang mga guro. Tama po? Okay, so, ang ganda, hindi na po maputik ang daan. Tubig na lang, tinanong ko kay Kap kung meron ng tubig dahil meron pong banyo sa loob ng classroom, dapat hindi mabaho. Tama po. So, pagtutulong-tulungan po natin ito. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat sa mga proyekto at magagandang balita mula sa pamahalaan palalawigan ng Quezon. Muli, Governor Dr. Helen Tan, Vice Governor 3rd Alcala. Maraming salamat din Congressman Raynan Arrogacia, Nurse ng Badok Peninsula, Bukal Nurse JJ Akifito. At syempre, maraming salamat din po our SKPF President Bukal Jackie Delimus. Okay lang po ba tayong lahat? Hihingi lamang po kami ng souvenir photo ngayong araw na ito mula po sa inyong lahat. At syempre, ang ating minamahal na principal, mga kaguruan, sama-sama na po tayo dito sa unahan. Sir Calma, Sir Tagle, sama-sama na po tayo dito. Our school heads, samahan niyo po kami dito sa unahan. Muli, maraming salamat po sa ating mga namumuno dito sa Bayan ng Malanay. Okay, papakita naman po natin ang ating magandang mga ngiti. Labas ang ating mga smile. Look at the camera. 1, 2, 3. Thumbs up po tayo. Pataas natin ang ating kanang kamay. Thumbs up tayo. 1, 2, 3. Mali, congratulations. Solicito. Hello back. Two-story building. Maraming salamat muli sa pamahalaan palalawigan ng Quezon. Wala pong nalaalas ang lahat po. Wala pong nalaalas. Lahat po ay mabibigyan ng libreng pagkain. Tanghalian para po sa ating lahat. Muli, wala po kay Governor Dr. Helen Tan. Palagpakan po natin ang ating ina ng lalawigan. Maraming salamat. Ito po ang ating pasilidad building na ito. Ito po ay typhoon resilient. Kanina nabanggit ko na po ito sa inyo. Water supply system, meron na din po tayo. Solar panel system, tamang-tama. Fire alarm system, meron din po tayo. Automatic fire sprinkler system at slope protection. At ito po ang kagandahan mula sa pamahalaan palalawigan. Meron din po
chairs para po sa ating lahat. Baka kailangan silang background. Mga kasama natin. Mayor. Mayor. Si Mayor. Mayor. Interview mo sila. Yes, ma'am. Yeah! Ma'am, magandang araw po. Live po tayo ngayon. Ma'am, ano tong eskwela Oh, nito? live tayo. Napaka-controversial po nito. At nung nakita ko nga yung video nito, yung mga dating mag-aaral, yung mga guro, nasa loob po ng sabungan. Pero eto na po ngayon, ma'am. Yeah, so eto nga nakita namin pagkatapos namin umupo, ito yung nakita nating situation dito po sa San Isidro na may mga bata na nag-aaral nga po sa sabungan, no? Dahil nasira ang kanilang classroom. Kaya mabilis tayong tumugon. Meron namang source of fund ang provincial government through the Special Education Fund at yun yung pinrioritize ng board na maaprubahan at natutuwa naman tayo dahil sinuportahan po nila. So ito na yung realization ng pangarap ni na Mayor. Of course, yung mga bata ang pinaka-importante at saka mga magulang. Kasi San Isidro medyo malayo sa bayan. And alam naman natin, hindi rin ganun kadali ang buhay dito. Yung pamasahe talaga is a problem. No? So, at least conducive na siya. Ito po'y typhoon resilient. Kung makita nyo, slab na yung bubong. So, hindi na yung pagka bumabagyo, lumipad ang bubong, magre-repair na naman kami. Tapos, kumpleto na siya. May water source na siya, may CR sa loob, proper ventilation siya, meron solar panel tayo. So yan, kinumpleto na namin ang may upuan na siya, may green board na. So wala nang hihingin yung mga teachers na kailangan for the classroom. Mayor, anong masasabi niyo sa ganitong klase ng program? Mabilis na aksyon ni Governor. Siyempre po, ako'y nagpapasalamat sa ating buting governor kasi tinugunan po niya agad. Siguro po yung medyo naging viral po ito sa buong Pilipinas. Gumawa talaga po tayo ng paraan, sumulat po tayo sa iba't iba pong ahensya ng gobyerno. At actually nagulat po ako, Gob, noong 100 days na napakinggan namin na ito yung plano nyo. So talagang at least nagbunga po yung yung pagtutulungan po ng mga lingkod bayan dito sa probinsya ng Quezon. Napaka-importante po nun. Ma'am, makakasabay mga nasa ibang lugar pa natin sa malalayo na magkaganda rin sila ng typhoon resilient classroom. Yes, lahat ng ginagawa natin. Actually, for 2022 or 2023, 100 classrooms yun. Alam ko, ang laki po kasi ng need natin sa classroom. I'm sure marami nakakarinig. Nung nag-pandemic, nasa Kongreso ako na-realign yung budget para sa pandemic. So wala talagang construction of school buildings. And debate kung kailan po ibabalik yung katulad ng mga nagdaang mga taon na every year nakakapagbigay sila for every legislative district ng 100 to 200 million galing sa National Government Agency, DepEd and DPWH. So ngayon, ang liit po talaga ng resources namin. So yun yung apela natin. No? Sana naman yung national na pamahalaan maging katulong namin. Kasi kung sabihin nila na sa devolution, ang realidad, kaya nga sabi ko, sana yung mga nandun na nagde-decide, mag-mayor kayo, mag-governor, so you'll know na hindi talaga siya kaya. Nagkakapagpagawa kami pero ilang dekadang hihintayin ng mga bata o ng mga lugar para dumating sa kanila yung classroom. And still not enough. Kulang po itong 6 classroom dito sa school na to. So, kailangan pa rin uli namin na mag-raise ng fund para to add more classroom. And hindi lang yon ang kulang. Napakadami. Sobrang hirap talaga. Ma'am, maghapon tayo dito sa bayan ng Mulanay. Yung mga nanonood sa atin po ngayon, ma'am, umaasa rin na makikita kayo nila at makakatanggap ng serbisyong tunay at natural. Yeah, so isinisikap po namin umikot, no, galing San Pedro, tapos nandito sa bayan mamaya yata Bagupayin. Bagupayin, no. So, hindi lang po namin masabay-sabay na napupuntahan yung lahat ng barangay. Pero rest assured po na hindi ibig sabihin na hindi kami nakapunta, kinakalimutan namin kayo. So, one at a time, doon sa ating mga pangangailangan. Basta importante, alam nila na nandito kami na nagtutulungan para po tumugon sa pangangailangan ng mamamayan ng Mulanay. Mayor, mensahe po. Una-una, maraming salamat po ulit, Governor Helen Tan, at syempre kay Kong Rinan, siya po ang nagbigay po ng kalsada naman dito. At least nakikita po natin yung pagtutulungan po ay wala pong imposibleng magawang proyekto dito sa ating bayan, ng Mulanay at sa buong Quezon.
Maraming salamat po, Governor. Thank you. Kita Thank po you, tayo everyone. mamaya, ma'am. Live tayo. May Starlink po tayo. Thank you kay Attorney Mike. Shout out ha. Kasi siya yung nagbigay ng Starlink sa akin. Gagayahin ko rin yan. Sabi niya, ayan na. Dalawa ba binili Yes, niya? ma'am, Dalawa ang binili ni Attorney Mike na Starlink. Kasi siguro sabi niya, wala kang live kasi walang signal hindi ko po alam yung mga Starlink. So, thank you. Thank you, ma'am. Hindi po sponsor yun, binili na. Oo naman. Thank you, Attorney. Thank you Bye. po. Thank you po, Salamat. Mayor. Thank you po. Picture na tayo. Ma'am, thank you po. Para kita po. Yes, ma'am. JB, ay picture daw po dito.